kanya ang ayuda. Iwanin mo ang trumpeta, hipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong araw nito, ating kinugunitan si Santa Maria Magdalena na isa sa mga unang naging ang unang nagpatotoo kaugnay na muling pagkabuhay ni Kristo. At upang lalo tayo maging marapat, makiisa at makibahagi sa banal na misang ito, aminin natin at hingin ng kapatawaran ng lahat nating mga kasalanan at pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mapari pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinaluluglayan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa iyong dakilang ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Amang, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang o Jesucristo ang kaharastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakinabangan
pakundangan sa kaniyang panalangin at kagitingan. Maihipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi, sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong ang santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y higit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit na papuring iaalay. Aking kinasasabigan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako, kung hawak mo kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya yung nakita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilig pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa mga alagad na mahal ni Jesus.
At sinabi kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing uluhan, ang isa namay sa paanan. Tanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingin siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niyang, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kaniyang, ituro ninyo sa akin kung saan siya dinala, kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." "Maria," bika ni Jesus. Pumarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," nang ibig sabihin, Guro. "Huwag mo kong hawakan, sabagat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, paakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga lagaan at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maliban sa mahal na Birhen Maria, marahil ang pinakamapalad na babae o pinakamapalad na tao ay walang iba kung hindi si Maria Magdalena. Sa mahabang panahon, nagkaroon ng maling pagkakilala ang mga Katoliko tungkol kay Maria Magdalena, sapagkat noong una pa man ang akala ng maraming Katoliko, si Maria Magdalena ay ang babaeng makasalanan. At ito'y pinatunayan sa atin mismo ng pagsaksi ni Maria Magdalena. Kaya siya tinawag na Magdalena ay hindi sapagkat siya'y makasalanan. Tinawag siyang Magdalena sapagkat siya'y taga Magdala. Kaya ang Magdalenang salita ay hindi nangangahulugan ng makasalanan, kung hindi ito ang tawag sa mga naninirahan sa isang pook katulad ng Magdala. Katulad ng pagtawag sa atin bilang mga Batanggenyo at Batanggemya, sapagkat tayo ay mga taga-lalawigan ng Batangas. Ito ang tunay na batayan kung bakit tinatawag si Maria na Magdalena. Kaya nga sa wikang Ingles, mas ginagamit ang salitang Mary of Magdala upang ipakita na siya'y galing sa Magdala. Pero higit pa rito, hindi lamang pangunahin at kauna-unahan naging saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo si Maria na Magdala, kung hindi siya rin ang isa sa kauna-unahan apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Higit pa sa 12 alagaan. At bakit? Katulad ng ating narinig sa mabuting balita, siya ang nagpahayag, nagpatutoo sa mga alagad ni Kristo
na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya dito natin makikita ang kagitingan ni Maria Magdalena. At bakit siya pinagkalooban ng Diyos ang ganito at natatanging biyaya at pagpapala? Sabagat katulad ng narinig natin sa mabuting balita, si Maria ay naging tapat at siya'y tapat na lubusan sa ating Panginoong Hesus. Nang ang ating Panginoong Hesus ay pako sa krus at mamatay at dalhin siya sa libingan, hindi siya nilisan ni Maria ng Magdala. Naging saksi siya kasama ang mahal na Birhen Maria, hindi lamang sa pagkapako, kundi sa kamatayan ni Kristo. At ngayon, siya'y saksi pa rin at kauna-unahang saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi lamang kauna-unahang saksi, siya ang kauna-unahang apostol ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat katulad ng aking nabanggit batay sa banal na kasulatan, sapagkat siya ang nagpahayag at nagpatotoo sa mga alagad ni Kristo na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga, nais ilarawan sa ating ng banal na kasulatan na ang landas ng kabanalan at ang landas ng pagiging tagapagpatotoo kay Kristo ay hindi namimili ng ating kasarian. Ang sinuman na may katapatan kay Kristo at nahandang magpatotoo kay Kristo ay maaaring maging apostol ni Kristo, maaaring maging disipulo ni Kristo. Kaya nga, ang isang bunga ng masasabi natin ng Ikalawang Konsilyo Vaticano ay baguhin ang isang pagkakamali sa mahabang panahon sa isipan at pagkilala ng mga Katoliko, nang ipakilala sa atin si Santa Maria na Magdala bilang isang apostol. Nauna pa, higit pa kung tutuusin kaysa mga apostol, sapagkat siya'y isinugo ni Jesus upang magpatotoo sa Kanya. Kaugnay nito, kaya nga, unang-una, mahalaga na maging sa pagkilala sa mga taong nakapaligid kay Jesus, ibatay natin ito ayon sa nilalaman ng banal na kasulatan at hindi batay sa ating naririnig, sapagkat hindi makatuwiran at hindi matalinong o marunong na pagsaksi ang ikay umasa lamang sa sinasabi ng iba. Ipinagkaloob sa atin ang banal na kasulatan upang maging gabay natin, upang lalong magpakilala at magpahayag, hindi lamang kay Kristo, kundi sa kabutihan ni Kristo, sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin na talagang sa simula't simula, ninanais ng Diyos na ang lahat ay maging tagapagpatotoo ni Jesus. Marahil hindi sa paraang naging saksi tayo sa muling pagkabuhay, kung hindi sa paraang nahanda tayong manindigan kay Kristo. At ang paninindigan kay Kristo ay maaaring mangyari lamang, maaaring maging posible lamang sa pamamagitan ng ating pagkakilala kay Kristo. Kaya nga, gawin nating batayan ng pagkakilala sa Diyos, ng pagkakilala kay Jesus, hindi yung naririnig lamang natin, kung hindi ang nilalaman ng banal na kasulatan at ang itinuturo ng ating simbahan na tinatawag natin na tradisyon. Sapagkat batay sa aral ng simbahan, may dalawa tayong batayan ng pagkakilala sa Diyos at pagpapahayag tungkol sa kalooban ng Diyos. At ito ay walang iba kung hindi ang pagpatutoo ng ating Panginoong Hesus at ng mga alagad
gayon din ang banal na kasulatan. Huwag nating sayangin ang ating pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pakikinig lamang sa sinasabi ng iba. Sikapin natin na ipakilala sa Jesus batay sa ating pagkaalam, batay sa banal na kasulatan, sa aral ng simbahan at sa ating sariling karanasan. Ang katotohanan, ito ang ginamit na batayan ni Maria Magdalena upang sa atin ay ipakilala niya at ipabatid sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Sana'y hindi na muling mangyari ang nangyari kay Maria ng Magdala o kay Maria Magdalena upang siya'y maging biktima ng maling pagkaunawa, ng maling pagkabatid o tinatawag nating chismis, sapagat walang batayan ang pagpapakilala kay Maria. Inuulit ko, binibigyan tayo ng simbahan ng dalawang batayan upang malaman natin, upang mapakilala natin at maipahayag ang kalooban ng Diyos. Ito ay ang banal na kasulatan at ang tinatawag na tradisyon ng simbahan sa pamamagitan ng mga aral ng simbahan. Hindi tayo basta maaaring mangaral o magpatutoo kanino man kung hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan at kung hindi tayo nagbabasa ng aral ng simbahan. Ang buhay Kristiyano, ang buhay Katoliko ay hindi nabubuhay lamang sa sabi-sabi ng mga tao. Kapuri-puri ka, O Diyos, amang lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay nito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, O Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong banal na Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at Lord kailanman. God, we ask you to receive us and be pleased with the sacrifice you offering, which humble and contrite heart.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating hain at paghahandog ng sarili kaysa ni Kristo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo po kami, pakundangan sa pagliligtas sa binyag ng iyong anak. Pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak. Upang sa kapistahan Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga ang aming mga alay na nakahanda ngayon sa Santa Maria Magdalena ay aming ginugulita. Yamang ang kaniyang inihaing pagmamahal yamang ang kaniyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamat. naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong karaktilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin pong banal na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita po namin ngayon ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, bingapin mo po ang iyong banal na simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at aming Arsobispo at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, gayon din ni Santa Maria ng Magdala na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang paghahanda sa pagtanggap kay Jesus sa banal na pakikinabang, dasalin natin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at aksidente, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo. Nakasama mo ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pananalig, pagtitiwala at pagpapatutuo kay Kristo. Salamat sa Diyos.